Ang Estados Unidos ay dapat magbigay sa kaalyado nito na Pilipinas ng mga sound cannons kagaya sa ginamit ng China Coast Guard upang harasin ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ito ay ayon sa isang dalubhasa sa mga international relations sa Indo-Pacific. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Kamakailan lamang ay nagtalaga ang Coast Guard ng China ng isang sound cannon na kayang magdala ng napakalakas na tunog na maaaring magdulot ng sakit at pinsala sa pagdinig. Bilang bahagi ng kanilang panggugulo sa mga target nitong sasakyang pandagat ng Pilipinas, sa inaagaw nitong katubigan sa West Philippine Sea. Ang long-range acoustic device ay ginamit noong January 25 laban sa isang PCG vessel, ayon sa mga opisyal ng Philippine Navy at Coast Guard. Gayunpaman, pahayag ni Patricio Abinales, isang propesor sa University of Hawaii's School of Pacific and Asian Studies, inirerekomenda na bigyan ng Estados Unidos ang Pilipinas ng sariling mga sound cannons upang panlaban sa mga Tsino na agresibong inaangkin ang pagmamayari ng Pilipinas sa mga teritorial na katubigan ng bansa. Ang mga sound cannon ay di naman kamahalan ayon sa professor ng engineering ng Arizona State University na si Braden Allenby. Higit sa 25 Navy sa buong mundo ang kasalukuyang naglalagay ng mga nasabing aparato at ang mga barkong sibilyan ay maaaring gumamit ng mga ito upang makaiwas sa mga pandarambong. Ang mga pulis sa Estados Unidos at sa ibang lugar ay may mga ganito ding aparato. Ang mga Tsino ay maaaring tumugon sa isang hanay ng mga non-lethal, gray zone tactics kabilang ang paggamit ng mga irritating na gas at chemicals, energy devices, taser at mga rubber bullets. Posible rin ang mga pagsabotahe sa cyber at disinformation. Ang China ay talaga namang tinatrabaho na ang tinatawag na gray zone tactics nito at nauuwi sa matinding agresyon laban sa Pilipinas sa mga pinagtatalunang katubigan. Sana ay magkaroon pa tayo ng mga ganitong aparato para mas mapalakas pa ang ating naval asset at masampulan na din ang mga Tsino na walang ibang ginawa kundi mangapi at umangkin ng teritoryo ng iba. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamix? I-comment nyo na yan. Sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 94.4 nautical miles west by north of Coco. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.